regroup for Falcons AP Bren, back to the drawing board para sa TNC Pro Team for this game number 2. There's been a switch na nakita natin in the sides picked as Wolf and TNC Pro Team are gonna be going to the blue side. Ang ganda ng pagkakaban dito ng Fovius coming from the side of Falcons, AP Bren. And alam mo talaga, no, if I remember correctly, it was Flap TZ that debuted the Fovius here in the MPL. And siya din yung Fovius na nag-winter crown. Kasi kapag nag-Infernal Pursuit siya, mag-winter crown siya sa ere para hindi siya mabigyan. Di ba parang ang pogi nga rin nung tignan eh, parang kang dumadakdak sa ere. And this Fovius definitely not just a respect ban, but also one of the regular bans na rin na nakikita natin so far entering the latter weeks of MPL Philippines. Last ban dito ay Sushin. Roger. Open pa rin ang Zask, Roger, at marami pang iba para dito sa ating first pick for TNC. Roger, Ruby, Edith, either one of those three heroes. We've seen naman na usually yun talaga yung nagiging standard picks because if ibibigay mo yun, mawawala yung flex mechanic first phase into the draft. If they show Vexana right now, I'd say that's gonna be a little bit too early. Nakita natin na pinili nila yun kanina nung sila yung nasa first two picks, yung red side. And naging effective naman siya, yes, but then mawawala na kasi yung surprise mechanic na pwede mo pang itago. Kagaya kanina, nakita natin, second phase ng draft nila, Ruby ang pinili nila and then they ended up with a carry in the boat. Ang ganda ng pagkakagawa nun. That's true. And right now, mukhang nag-iisip pa ang TNC pero ang kanilang nilalock in dito, first pick Tirizla, one of the more rarer first picks na napapansin natin ngayon dahil paminsan-minsan na natin nakikita ang first pick si Tirizla. I feel like this is also the first time for this season. Harith, Roger, Ruby, even the Zas, ang dami pang open for the side of Falcons AP Bren. And what we've been seeing, no, na ang nagiging template ng Falcons AP Bren ay flex talaga yung first phase ng kanilang mga draft. And Super Marco has a lot of heroes up in his sleeve. So definitely, we need to see a lot of these things coming. Super Marco can execute a gold Ruby, a Clint gold. Kahapon napakita ni Kel Rayon. So ang dami pang options for the side of Falcons AP Bren. Edith. Okay. Yeah, I mean, Edith is kind of like an obvious choice para sa akin. Staple. Given na, Terizla rin kasi yung katapat eh. So there's really not gonna be a lot of movement. Plus you get some sort of flexibility. In fact, yung dalawang heroes na pinili ng Falcons AP Bren, hindi ka pa sigurado kung saan pupunta. So I feel like these are good picks. That's true. Coach Ducky and team. Very great flex picks on the side of Falcons AP Bren. The Edith, I would say, is best in the XP lane pero hindi rin malayong magandang roamer. Especially sa kamay ng isang Ogwen na kahit nung hindi pa meta pick si Edith, Ginagamit na niya. Also taking note of the stat line that happened kanina, it was Heads and the Terizla na kanilang nakuha, na naging parte dun sa kanilang nakuhang victory during that one time from before. And I feel like this is something that they're building on. They're trying to put a comfortable hero towards not only Heads, pero kung titignan mo yung dalawang picks ng TNC Pro Team, it's the Faramis and the Julian. Or familiar, if you would say. Yeah, the thing about this Faramis though is that it minimizes the fact na makakapag-Lycan pounce endlessly yung Roger na to kasi pwede siyang mag-Nether Realm kapag low na yung kanyang mga kakampi and magbigay ng second life. However, madali silang mag-tear down if ever mag-choose yung side naman ng Falcons AP Bren na gumamit ng mga likes of Claude or other malawak na range na marksman. Kaya naman itong Hylos na to ay pakiramdam ko makakapagdagdag din ng ilang factor Yep. na bumabad ang isang Julian in the front lines considering na may attack speed debuff din ang isang Hylos. At nakakairita yan kasi I think half of the damage ng early game ng isang Julian ay nagmumula sa kanyang enhanced na basic attack. At napaka-importante nun kapag early game na Julian ang pinag-uusapan. Kala mo walking dominant size yung Hylos Okay. kapag nakakas yung kanyang second skill. But then for the side of TNC Pro Team, I'd say that they need to veer towards banning the Valentina para lang ma-ensure nila na hindi nila makokopya yung Nether Realm coming from this Faramis. But then they will decide to ban this Nolan na in a way, I'd say ngayon sa mga junglers natin, isa lang sa mga pwedeng sumabay sa isang Julian in terms of jungling speed. At natanggal na nga rin halos lahat ng assassins. If you look at the bans coming in from Wolf, ay apat na assassins na ang tinatanggal para kay Kyle TZ. And hindi naman na malayo, no, nangyari na to dati against Kyle na talagang puro, Isa lang. May Kyrie doon, no? Puro assassin talaga yung tinatanggal. Alam mo, another thing that I feel like TNC Pro Team needs to worry about right now is yung burst. Meron Edith and Hylos on the other side. And I feel like with the heroes na meron sila currently, hindi sasapat yung damage output to be able to handle that. Which is why the carry was also removed by the side of Falcons AP Bren and the 5-man jungle ban para dito kay Kyle TZ. Wow. Respect is an understatement at this point. And may mga iba pa namang option, no? The Lancelot is still there. Yeah. Pero hindi naman na yun yung mga prime assassins right now. Yung mga nakikita nyo tinanggal dito ng TNC Pro Team, yung mga the best assassins in the current meta. Kaya naman kung ilalabas ang isang Lancelot, hindi na malayong mailang ito considering na may Faramis din. Pero I would say na mukhang gusto na din lang ng TNC Pro Team na yung Roger ay mapunta sa loob ng jungle instead. Parang iniipit na nila yon. But then for the side of Falcons AP Bren, Valen, Zask, Luyi, or Aurora, one of those four. So that
they can. Uy! Eve! Yo! Men, yan na yun eh. Mapapatanong ka, Flo, bakit Eve? Okay. Naalala mo ba yun? Oo. Nagme-make sense sa akin ngayon yung Eve pick because kung babalikan natin na yung Glorious Pathway ng Hylos, malala yung slow. Oo. Malala yung slow ng Edith kapag naka-Primal Wrath. Malala yung slow ng Eve. So lagkitan galore ang ganap dito ng Ay, nako. Falcons AP Brand. And this Paramis is a mid laner. There is a slight chance na makakita pa tayo ng Rafaela Rome na isang magandang counter for the, honestly, for all of the slows Yup, na lumabas. Ano daw? May nag-cheer para sa Rafaela kasi narinig niya yung Rafaela. Oo. At some point, I'm sure that it could be a possibility depending on how it's gonna go. Pero Claude, safer option, safer choice. Para nga naman pang counter Matilda. doon sa Faramis. And then, there is also that Matilda na kung sakaling, kailangan natin iwasan yung kumunoy meta. Angat tayo, lipad tayo. Lipad nga, lipad ng pakarap. Alpha Bane ang naiisip kong pwedeng piliin dito ng Falcons AP Bren should they decide na i-gold lane na lang itong Roger na to. In terms of laning against Claude, okay lang naman. But then Harith is still open. So, ang dami pang possibility for Falcons AP Bren. So, they will Ayan go na. with the Harith. Harith, still one of the best gold laners. And kung tutuusin, halos double Malagkit marksman din yan. Malagkit din. In terms of zone control, napakalala talaga ng meron ng Falcons AP Brand dito. Kapag naglapag na ng mga ultimates ng mga yan, ay kailangan mag-back ng TNC Pro Team. And yung entire lineup dito ng Falcons AP Brand, lahat may slow. Yung Eve kapag nag-glowing wand, kapag nag-ice queen wand, ganun talaga yung magiging ganap. So, I wouldn't be surprised if biglang may maglabas dito ng yung shoes na pampabilis na ginagamit para magkaroon ng Crazy slow rapid debuffs. boots. Yes, rapid boots ang possibility dito. But then, we will see as we head on to the game. Kumunoy meta ang meron ang Falcons AP Bren. Parang dadaan sa putik ang TNC Pro Team but can Escalera circle their eagle way back into the victory. I feel like it is now time for TNC kontra sa Falcons AP Bren. Paso. Lagkitan galore! Ika nga rito ng Welcome ating to Mobile Infinix Game ng Legends. bayan. At maging ako ay napaka-excited na makita in action no kung ano rin ang magiging response ng TNC Pro Team dito. Knowing na parang ang buong lineup ng Falcons AP Bren, direct in your face answer siya na team fight pala ang specialty nyo ngayon. Sige, idadaan natin sa ganitong klase ng lineup. Oo, pasalubong. At saka ano dito, yung totoo din sinabi ng mga katambay natin sa Infinix Gaming Tambayan na kapag pumakasok dito yung FK, parang hirap umalis. Oo. Kasi yung matapakan mo lang saglit yung slow from the Glorious Pathway, parang liliko ka pa lang, parang ang tagal na agad nung sabihin na nating delay na pwede ibigay. But wait lang, paano folks, para ito kay Lancy. At si Escalera dito ay medyo kakalmutin. Hindi ka hindi sumagang folks para dito sa ating mga players. Oo, tanggan ng pagkaka-force out noon kasi kung hindi nag-figure doon si Fuse, sakto-sakto siya doon sa enhanced chain dito na meron citizen, so medyo alanganin na rin yung magiging buhay niya at that time. Hindi mo gugustuhin kung ikaw ang Falcons AP Bren na ibigay ulit sa TNC Pro Team yung early game kasi nakita natin yung naging overall presence nila nung nahawakan nila yung kanina, pero speaking of nahawakan ng early game! Opa! First blood laban dito kay Cal TZ. So parang gusto pa rin kuhanin na bigyan dito mga TNC yung early game. So talagang nakabisado na nila kung paano yung work around dun sa bush na yon. And so far things are looking good even for Heads dahil nandito na kanyang mga kakampi sa may bottom lane. Flappies naman ang kanilang target laban dito sa tatlo. At medyo delay pero makakasecure pa rin ng kill dito ang TNC at habang nangyari yun sa top lane, may sariling sundutan ang ginagawa ng ating mga gold laners. Oh, grabe yung parang pagiging pursigido ng TNC dito in a sense, no? Na i-deny, bantayan, tapos awatin yung magiging magandang early game sana ng Falcons AP Bren. And isa siguro sa mga pinaka-ino-note ko dito sa nagiging approach ng TNC so far ay dahil sa lahat ng kaguluhang nangyayari across the map, katulad na lamang nung uncontested turtle na to, ay hindi nabibigyang pansin ulit si Cozen, which is I think, kung titignan mo rin yung lineup nila, no, parang paano sila mag-ooperate? Sige, sa early gusto nilang samahan yung kanilang jungler, ngayon naman nasa gold lane. So parang sila, equipped sila na alalayan pa rin yung gusto nilang maging, kumbaga, fun lane in a sense. Oo, parang nila, parang gusto nila as much as possible speed up na agad yung lane dito kay Cozen na hindi na niya iisipin pa Oo. kung paano yung kanyang early gaming. So nandun din si Escalera na umiikot sa kanya from time to time. So we might expect or we might see rather yung blazing duet na naka-guiding wind kaya na ginawa nila kanina. Kanina lang medyo wala pang damage kasi game kulot parang wala pa naman talaga. Normally yung blazing duet ay ginagamit pang clear na minion wave. Oo, mga circling circling blazing duets pa lang mga baka makita natin later on. Pero importante pa rin yung kung saan mo ipipwesta yung sarili mo na gusto mo for TNC at least na mag-group up ka with the Netherrealm. But siguro at this point yung paggamit ng Netherrealm ay clutch timings na lang talaga or para makaprotect, para makasagip. Kasi
maganda masyado yung sagot ng Falcons AP Bren kung ipapang-engage nyo yung Netherrealm na magkakasama at magkakatikit kayo kasi papabor yun sa kanila. Depende yan sa angulo nung real world, depende yan sa angulo ng Glorious Pathway. So medyo magiging tricky talaga yung mga team fights na ating aasahan later on. Pero so far naman, at least, after naman nung nakuhang magagandang first tokens dito ng TNC, ang Falcons AP Bren ay talagang nagpo-focus na lang muna sa pagpa-farm at hindi sa kahit ano pang iba. Oh, tsaka ano ngayon na para sa TNC din, kanina 'di ba, parang super aggressive sila early game ng game number Oo. 1. Ngayon parang meron silang pattern na okay kapag pwede tayo makakuha ng kill, why not? So dito sa may top lane, ito na yung sinasabi natin na nagkali para ng ako doon. So napatay na si Super Marco. So good kill para dito sa TNC kasi yung supposedly kukuha natin ng damage mamaya ng FCAP ay medyo na-delay nila ngayon. Oo, parang yung nagiging ano dito ng TNC, yung nagiging focus nila, kailangan all across, all around yung mga madedenay natin. Hindi lang sa isang parte, maging doon sa gold lane na nakita nga natin ay meron silang na-establish na agad dito na presensya, na denied agad kay Super Marco yung gugustuhin niyang makuha as the Harith. And compared to game number 1, parang sabi nila, sige mas maging mahigpit na tayo doon sa mga mako-convert at mga makukuha natin after each and every, sabihin na natin kill or pick off and attempt na ginawa natin. Katulad yan, plato agad ang nabigay para rito kay Kozen. So kung babasihin natin sa ating gold lead ay 2,000 na ang nasecure ng Grabe, no? TNC ng ganito lang yung ginagawa. Oo, kaya siguro ano din dito para sa FK, parang nakita mo ang ginawa na lang ni Kyle TZ is kumukuha na lang siya ng jungle. Oo. Dito ni Kaizen para at least pagdating doon sa mga teamfights kasi makukunat na may mga heroes nila eh. So if ever man na masustain nila at meron ng enough damage ay kayang-kaya nila. Pero yun nga lang, si View ay may kita na nila. Hindi masasagip doon ang revitalize ni Owen at nandito na si Super Marco. Medyo sasayaw-sayaw lang din sa moment na yun. May iwan dito si Lancy at hindi na yata makakatakas pa Blaze doon para dito kay Kozen. Laban sa 2 players na FCAP. Lancy is coming down at si Kozen ay merong mga pagbabaril na gagawin doon pero si View lang ang magiging casualty para sa laban na yun. Props to kay Zen, nasabi niya, bahala na ang mga kasama ko, hanapin yung mga gusto nilang gawin. Kitang-kita naman na kung nasan sila. So, pwede na rin siyang gumawa ng kanyang mga pansari-sariling plays na I think at this point ay maganda-ganda for TNC para hindi mo lalong na-anticipate as Falcons AP Bren yung mga magiging game lang nila. Yung parang hindi mo agad-agad na didictate or kumbaga maiisipan ng sagot kasi may mga ganoong klase pa na mga pangbibigla na ginagawa rin pala yung mga members ng TNC. Pero so far, at least, doon mo rin makikita na hindi din naman nagkukulang ang Falcons AP Bren sa bilis ng respawn na nabibigyan nila sa isa't isa. High loss pa rin naman ito. Kaya lang sabihin natin. Tumitig-tigilig yan eh. Biglang tumatakbo dito yung lineup ng FCAP. So ngayon, di ba sinabi natin, si Kyle TZ medyo nag-jungle siya doon sa area ng TNC. Halos pantay pala sila nag-hold dito ni Kaizen. So pwede silang magsimula dito ng turtle na ngayon nga ay ginagawa na nila. Mag-zone out dito si Owen habang nandito na yung FCAP makakasecure ng kanilang turtle. Bibigyan yata dito si Owen na ginamit na yung circle eagle. Owen ay patay! Hindi mabubuhay! Revitalize! Ni-revitalize na lang dito. Pero sabi yata ng TNC, laban pa rin namin ito. Ginamit yung penalty zone doon sa likod. Nila punta na naman si Pew. Para mapapatay na nga pero may iwan din ang mga players ng side ng TNC at itutuloy pa rin nila yung kanilang team fight. Meron pa kalbon para ito kay Kyle TZ. At after nun ay aalis na mga players na ano na bang nangyari dun sa team fight na yun? Alam mo yung parang naging simula lang naman nun for Falcons AP Bren. Ay to, turtle lang talaga sana ang kanilang gusto. Pero wait, look at Kozen! Look at Kozen! Oo, nagagalit na dito yung gulong ng TNC. Mapipilitan na naman gamitin dito yung Glorious Pathway ni Owen. At ito yung sinasabi natin na pinabilis na yung final turn na sinabi mo para yung sa goal lane ng TNC ay nagawa na at activated na ngayon dahil nakakasama na siya sa team fight. May mga biglaang blazing to it na. Oo. At lumalaki ka lang nila now at 4K. Oh, so yung kanina, kung iisipin mo, Falcons AP Bren, parang sige gusto naman natin na at yung nakita natin sitwasyon kanina, makakuha man lang din tayo sa ng turtle para naman makapantay or makahabol tayo ng kaunti, which is I think maganda talaga yung naging pagkakasetup nila for that. Kasi si Owen lang naman mag-isa yung nakapag-zone dun sa members ng TNC. Literal na hinarapan niya lang. Tapos nung nakuha na nung Falcons AP Bren yung turtle, na Glorious Pathway, pabalik siya doon sa Falcons AP Bren, nalatag rin yung real world para talagang okay, safe ka dito. Nabuhay pa nga siya, di ba doon? Sabi natin, may revitalize pa. Pero TNC kasi, hindi nila pinayaan na mangyari lang ang lahat ng yun at hindi nila napo-force yung team fight. Oo, tsaka parang pinipilit din nila dito na gamitin na agad ni Few yung kanyang Oo. real world manipulation para magkaroon din ng shield. So, tingnan natin kung paano magiging kabig dito ng FCAP because definitely lamang na lamang ang kanilang kalaban na dahil hindi pa rin nakakasira ng torre ng other lanes at nadidepensahan dito ng TNC. So, ito na ang 2 seconds or ang ating susunod na makikitang objective which is again ang kauna-unahang Lord. So, ito na naman ay isang magandang kumbaga pangtimpla o parang kumbaga yung metong paano natin titignan sinong nakakalabang kasi hindi na palalapitin ng TNC Pro Team ang Falcons AP Bren para doon sa ating Lord. Okay, so nagamit na agad dito yung tikilik skill ni Ogun yung kanyang Glorious Pathway. So, yun yung threat na meron ngayon yung TNC kasi napo-force na nila dito na gamitin yung Glorious Pathway. Even though hindi talaga sila or hindi nila balak magkaroon ng initiation. So, yung nakikita ba natin dito na
nagiging sagot o game plan ng TNC ay talagang magbigay atensyon dun sa course natin. In a sense na parang alalayan natin sila ng alalayan hanggang sa makakaya natin. Pero speaking of alalayan, grabe na rin dito ang pagtunaw. Nagagawa nila! Oo, napilitan na mag-revitalize dito si Ogwen at saktong-saktong hindi na magagamit mamaya dahil andito na yung Lord. So if ever man na meron ng threat, pwede diretso dito na side ng TNC. So masasamahan nila yan. Although naiwan yung minion wave nila doon sa may top. Yep. Medyo makakahabol pero makakasalubong kasi ng minion but successful masira na yung Torridis sa may bottom lane. O pwede nilang isa-isahin pa naman ang mga makukuha nila at mapaproc tulad na lang nung shockwave dito. Pero si S. Calera ay hindi rin naman umaawat. Tamang Circling Eagle lang ng Circling Eagle hanggang sa kanya makakaya. At magiging matagumpay pa rin naman yata ang TNC in their attempt na kuhain halos lahat ng mga natitirang Ayun outfits. Pero sabi ng Falcons AP friend, tayo naman daw ang susugod. Maiiwasan nga lang din yata ng TNC. So dito pumapasok yung ganda ng idea pa rin na marami silang pang-out din in a sense BMI, guiding wing, Oo. maging yung multo-multo nitong si Lance. Oh, so pa yung yung pag naging mumu kasi sila mahirap hanapin din. Panagkataon at saka yung Spectre State after. So ang perfect timing siguro is after nung lahat ng mga skills na nagamit dito ng second TNC. Pero tingnan natin kung pagbibigyan niya yung TNC kasi so far sitting at 5.4k gold lead. Oo. Kahit dito si Escalera ay lumilipat lang talaga sa himpapawid. At every time na pwedeng gamitin yung kanyang Circling Eagle ay ginagamit na talaga para ma-zone out yung mga players dito ng FCAP. O, tingnan mo naman, nasa orange map tayo pero grabe ang mga kaguluhan! At tulog na nga, pumasok na yung reload creation para kay Q. Pero Netherrealm dito na Lancy ay ang kanilang sagot. So nagamit lang yung mga skills, mga spells at ano ang pwedeng pintutin. Para dito sa ating game, si Escalera lang hindi gumamit pati si Super Marco nung kanilang spell. Oo, ganoon nakaramdam ng TNC yung kalamang hawak-hawak nila. Tignan natin sa items ng ating mga players na 3K pala halos ang Naku. kalamangan netong si Kozin kumpara kay Super Marco. So naging effective talaga dito yung plano ng TNC na simulan nila ng ganito, na fokusan lang nila ng fokusan yung mga gugustuhin nilang ipag-farm at mapa-activate agad na players for TNC. And pahuli crystal na nga rin si Kaizen. Oo So dagdag na talaga dito yung damage na pwede nating i-expect mula sa side ng TNC Pro Team. So Falcons, AP, Bred, medyo kailangan yata muna nilang idaan ito sa ingat. At least para dito sa lineup na meron sila, kapag ka nag-overcommit ang TNC, ay marami talaga silang ways na i-lock in yung mga players ng TNC at kumbaga ilabas na yung mga clean up prowess na meron sila kasi Roger Harry na lang to kahit anong sabihin natin. Kahit ngayong init, masakit din yan kapag Oo. nag-free. Kasi meron din parang kumikidlat. May lightning splash effect. Pero ano yan ng mga nasa comment section natin. So ito meron na tayong Lord. Comment nyo lang kung sino sa tingin nyo may magandang palag. Yes. Para dito sa ating Lord Dance. Probably another minute Lord Dance for both of our teams. Kasi makukunat yung mga heroes dito ng FCAP for TNC naman more on damage. So parang which alin ang line-up na mas magandang mauna Oo. pagtaling dito sa sayaw. Kasi kanina nung nagtanong ang ating Sanctuary Lord, ang sagot kanina ng palag ay Ano? Infernal Pursuit. Ayun Ayoko naman mga kanina. Circling Eagle kaya ang magiging simula kasi medyo na-burst down na ang Lord dito. Ayun na nga, Circling Eagle yung naging pambungad ng ating potential team. Fight, itutuloy na ba ito? At ginamit ng Aden yung Blazing Fluid dito ni Jose. Lampisi may iwan doon sa moment na yun. Pero papasukin nila yung Lampisi kasi kagamit din ang kanyang Netherrealm para mapatay dito si View at isama na rin si Lampisi. So this is the perfect timing para sa Phoenix Army na masecure yung Lord. Bumabalik ako sa sa nakaraan. Ito yung isa sa mga munting paalala kung bakit Claude ang isa sa mga pinakamagandang panapat sa Eve. Kasi kaya ka lang talaga niyang tunawin habang hindi ka gumagalaw, habang nagbabato ka ng real world. Which at that moment ay medyo na-force out mula kay View. Pero tuloy-tuloy na naman sina Escalera rito sa kanilang pagsugod at may penalty zone pa. At ang dalawang tatamaan sa moment na yun dahil dyan nasira na ng TNC yung Torre doon sa may gitna. Buhay na rin ang lahat ng mga players dito ng FCAP. So aalis muna ang TNC. Meron pa silang Lord Brigida doon sa may bottom lane. At mukhang sasabayan na rin dito ng kupunan galing sa blue side. So FCAP kailangan nila itong depensahan. Oo, isipin mo isa pa lang ang nakukuha ang kill ng Falcons AP Friends. So ganoon kaingat ang TNC Pro Team. Kahit nakikita natin sila na ganito katapang humaharap, lagi at lagi yata silang may mga reminders na okay na yan, out na tayo, pwede naman tayo bumalik agad. Kaya natin yung gawin sa mga lamang nito! Grabe yung penalty zone. Dalawang dalawa doon at dalawa din. May hila din ni Lancy. Over is gonna be down. Ginamit ng field manipulation at medyo bibinig doon. Laban kay Heads. Si Lancy mapapatay. Pero Paramis nga pala. Buhay ulit dito yung Paramis. Habang si Kyle TZ ay hindi na muna itutuloy yung kanyang gustong gawin. Bibinig lang na. Pero sira na lahat dito ng inhibitor turret ng FCAP. Matagumpay na nakuha ng TNC Pro Team ang kanilang mga gusto with the Lord na nakakuha or na-secure ng Phoenix Army kanina, and now unti-unti na natin na nasasaksihan yung adjustments talaga ng Phoenix Army na gusto na talaga nilang mag-rise. Ito na, sabi nila, bagong jersey, bagong ano na daw to, bagong panahon para sa kanila. So ito na ba ang kailangan nating abangan from them, na ito yung kailangan mo ng mga bantay saradong players kasi ito yung mga ipapano nila. Pero teka lang, ito na naman ang sugod na gusto nilang gawin kasi may glorious pathway. Pero Ay! Sa may likod, ginamit pa nga doon yung Blazing Duet. Habang nangyayari yun, nakakuhuli naman doon si Ed sa moment na yun. Habang si Laptisi makapatay na. Global kill na para kay Kozen. So dalawang patay para yung design ng FCAP. Meron din silang minion wave sa gitna. At even sa taas, napakatapang
players ng TNC. Grabe, even Escalera. 11, 100% kill participation. Oh, ano kayang call dito ni Escalera? No? Tara, susugod May tayo. lipad ako, may lipad ako, may lipad ako. Lilipad tayo. Tapos Cozen, lilipad tayo. Pero wag ka dun sa paglalandingan ko. Hanapin mo si Few. Oh, tsaka nakatakas pa sila sa moment na yun. Eh. Even prior the teamfight, by the way, ay bumili pala si Lancy ng kanyang, si Kaysen nung Winter Crown. Ay, oo. So, if ever man na mapalalim, pwede kasi silang habulin dito ng Netherrealm. Tapos ang ganda ginawa dito kasi nakafocus yung mga players ng TNC, by the way, dun sa majority na nandun sa teamfight na kasalubong nila. Oo. Pero si Kaysen, parang meron siyang si Cozen, meron siyang sariling direksyon na Oo. hanapin niya si Few sa likod, Blazing Duet Winter Crown, para hindi siya ma-target at hindi mag-shift yung trajectory ng teamfight or targeting nga dito ng FCAP dun sa kanya. Oo, yun yung mga nakikita natin na consistently ginagawa ng TNC Pro Team kontra sa Falcons AP Bren. And mas na-observe ko rin yung kumbaga chemistry ng TNC na kahit si Kaysen, parang pwede kang mag-rely sa kanya na okay lang, may chain ako dito, mahaharangan ko yung mga hahabol kung ikaw si Escalera. So parang hand in hand talaga silang nagtutulungan dito na pag nag-engage, meron silang sure way out at yun sisiguraduhin nila na mangyayari yun kasi si Flappy Easy dito. Go na ba? Medyo na-poke na naman and grabe ang zoning dito pero napigilan yung penalty zone. Pero mapunta pa rin para sa side ng TNC yung Lord. Hindi din pipilitin at alam din kasi ng mga players dito ng TNC kanina si Calvisit nakiklear Oo. ng minion wave dun sa may top lane. So tinry lang nilang i-delay or i-hold bago makarating dun si Calvisit. So again, 6.2k goal lead para din sa TNC. 11-3, wow! Sa ating 17-minute game time. Grabe tas talagang hindi naman kakunatan yung players ng TNC kung iisipin mo per se. Parang ito nga, naka-magic build pa naman so far. Etong si Escalera, nakatalisman pa nga. Kaya pala, di ba, mayat maya. The Divine Glaive na yata siya. Ay, ano? Blood meron na baka mag-Holy Crystal nga siya eh. Kung ganun, di ba, talagang nag-invest pa siya sa damage game. So, talagang ang pinaka-harap lang nila is not other than hits. Pero nagagawa nilang i-pull off yun. And ayun naman! Grabe naman talaga yung mga biglaang penalty zone. Si Flappy Easy dito ay gagamitin na yung kanyang primal draft. Habang nandito na nga ang side ng TNC, malidepensa naman ng FCAP yung Lord. Habang si Coach ay nag-aabang ng perfect timing kung saan nga ba siya pupunta. Pero TNC always rise! At eto na! Inihandog sa atin ng Phoenix Army ang kauna-unahan nating game number